Noong 10 taong gulang pa lang ako, nagbakasyon ng buong pamilya namin sa Samar. Meron kaming bahay bakasyonan doon at doon din nakatira ang isa kong tiyahin na si Tia Mariel. Unang bakasyon ko noon sa probinsya, kaya masaya ako buong biyahe namin papuntang Samar. Hindi lingid sa kaalaman ko na doon magsisimula ang bangungot sa buhay ko. Nakatulog ako noon sa biyahe. Ginising na lamang ako ni Mama nang makarating na kami sa aming bahay. Tumingin ako sa paligid at pinagmasdan ang napakaganda naming bakuran. Kitang-kita ko ang pag-aalaga dito ni Tia Mariel at madami din nakatanim na mga gulay. Meron kaming kalapit na bahay pero mas pumukaw sa atensyon ko ang katapat naming bahay na may kulay rosas ang pintura. Nakita ko mula sa bintana ng bahay na ito na may nakasilip na isang matandang babae. Ang laki mo na, Marie, parang dati lang baby ka pa nung huli kitang makita. Nagulat ako nang bigla akong yakapin ni tita mula sa likuran. Nginitian ko lang siya dahil hindi ko pa siya ganap na nakikilala. Isa pa, mahiyain din akong bata noon. At hindi ako pala salita, kaya mas pinili kong tumahimik sa tabi. Pinagmasdan ko ulit ang bahay sa tapat namin at nakitang nakasara na ang bintana nito. Kinagabihan, nagluto sila ng pakbet gamit ang gulay na nasa bakura ni Tia. Isa lang ang masasabi ko, mas gugustuhin ko noong matulog na lang kaysa kumain. Isa sa mga bagay na kinaayawan ko ay ang pagkain ng gulay. Ayaw na ayaw kong kumakain ng gulay dahil bukod sa hindi ko gusto ang lasa nito, hindi ko din gusto ang itsura nito. Nagkunwari na lang akong tulog noon sa kwarto at kahit ilang beses nila akong gisingin, hindi ako nagpatinag sa pagkukunwari kong tulog. Hindi ako kakain ng gulay kahit anong mangyari. Yaan mo na, Albert. Mukhang pagod din si Marie galing sa biyahe. Pagtabihan na lang natin siya ng ulam, sakaling magising siya. Rinig kong sabi ni Mama kay Papa. Kaya ang payat-payat ng batang yan, hindi pala kain lalo na ng gulay. Narinig kong sabi ni Papa. Sinara na nila ang pinto at agad naman akong umupo para kunin sa backpack ko ang cookies na binaon ko pa mula sa Maynila. Habang kumakain, bigla akong nakaamoy ng kakaiba. Mukhang napakasarap ng niluluto ng kung sino mang nasa tapat ng bintana ko. Nang silipin ko, nakita ko bigla ang katapat naming bahay at mula sa bintana ng kwarto ko, nakita ko ang isang matanda na nagluluto sa kanyang kusina. May kasama siyang batang babae na kasing edad ko din. Nakaupo ito sa isang upuan katapat ng lamesa. Kitang-kita ko ang pagsandok ng matanda mula sa kaldero ng isang klase ng ulam na kulay itim. Naghanda din siya ng kanin at juice. Biglang kumalamang sikmura ko sa mga nakita ko. Gusto ko rin kumain ng kung anumang ulam na niluluto niya. Sumilip ako sa labas ng pintuan at nakita sila Mama at Tita na nagkukwentuhan. Dahan-dahan akong naglakad palabas at lumabas mula sa backdoor ng aming kusina. Gusto kong makita kung ano man ang niluluto ng matanda at kung bakit ganun kabango ang amoy nito. Nang makarating ako sa bahay ng matanda, sumilip ako at nakita siyang kumakain habang nakangiti. Kumakain din ang bata na kasama niya. Nainggit ako bigla. Buti pa sila, hindi gulay ang ulam nila. At mukhang ang sarap-sarap pa ng kinakain nila. Bulong ko sa aking isipan. Biglang tumunog ng malakas ang kumakalam kong sikmura at sabay naman silang napatingin sa akin. Ngumiti sa akin ng matanda at tinanong ako kung gusto ko bang makisalo sa kanila. Agad kong tinanggap ang alok niya at masayang umupo katabi ng bata.
Habang nagsasandok ang matanda, tumingin-tingin ako sa paligid at nakitang napakarami nitong manika na nakadisplay sa pader. Tinignan ko din ang batang katabi ko na nakatingin lang sa akin, ni hindi man lang itong umingiti o kumukurap. Parang isang manika, katulad ng mga manika na nakadisplay sa pader. Ito ang para sa'yo, iha. Kain ka na habang mainit pa, sabi sa akin ng matanda, at inilapag niya sa harapan ko ang isang uri ng pagkain na sa tingin ko ay karne ng manok. Ano po yung ulam na to, Lola? Iyan ang special adobo ko. Masarap yan. Tikman mo na, iha, sabi sa akin ng matanda. Agad akong kumain at kung anong kinasarap ng amoy nito kanina, ganun din kasarap ang lasa nito nang tikman ko ang sabaw. Ako nga po pala si Marie. Ano po ang pangalan niyo, Lola? Ako si Lucinda. Tawagin mo na lang akong Lola Lucy, sabi sa akin ng matanda. Siya po. Ano pong pangalan niya? Tanong ko naman sa matanda. Ngumiti lang siya sa akin at di ako sinagot. Nagtaka ako, kaya tumingin ako sa batang katabi ko. Nagulat na lang ako nang makitang hindi na bata ang katabi ko, kundi isang manika. Hindi ko pinahalata ang gulat ko at bumalik sa pagkain. Ang kaso, unang kagat ko, tumigil ako sa pagmuya nang may kung anong matigas na bagay akong nahagat mula sa aking bibig. Nahihiya akong iluwa ito, lalo na nakatingin sa akin si Lola Lucy habang kumakain. Para bang hinihintay niya ako na lunukin ang unang kutsara ng karne na kinain ko. Ayokong isipin niya na hindi masarap ang niluto niya. Iinom sana ako ng juice nang makitang ubos na ang juice na nasa pitchel. Teka, ikukuha lang kita ng juice, iha, sabi sa akin ni Lola Lucy. Nang tumayo si Lola Lucy, agad kong niluwa ang nasa bibig ko. Nagulat ako nang makitang isa itong mata. Agad naman akong napatingin sa plato ko at nakitang iba na din ang nakalagay doon. Inuuod din ito at puno ng iba't ibang klase ng karne na hindi gugustuhin kainin ng sino man. Tumayo ako at sinilip si Lola Lucy na kumukuha ng juice sa refrigerator. Ngunit, imbis na si Lola Lucy ang makita ko, naabutan ko ang isang nakakatakot na nilalang na nakatalikod sa akin. Hawak-hawak ang pitchel. Agad akong tumakbo palabas at umiiyak na umuwi sa aming bahay. Ikinwento ko kay mama ang nangyari at hindi makapaniwala si Tia sa kanyang narinig. Habang nagkukwento, biglang may kumatok sa aming bahay. Nang buksan ito ni Tia, bumungad sa amin ang isang babaeng umiiyak. Nagtatanong kung may nakita ba kaming batang babae. Pinakita nito ang larawan kina tita at mama. Nang makita ko ito, bigla akong namutla nang mapagtantong ito ang batang kasama ko kanina sa pagkain. Agad kaming lumabas para ituro kung saan ang bahay na tinutukoy ko. Ngunit, imbis na magandang bahay na may kulay rosas na pintura, ang makita namin, isang malaki at matandang puno lang ang nandoon. Hindi na namin nakita ulit ang batang babae na nawawala. Ang sabi ng mga taong nakatira malapit sa amin, nakuha na ito ng matanda na tinatawag kong Lola Lucy at nahulog sa patibong nito. Mabuti na lang hindi ko nilunok at itinuloy ang pagkain ng mga gabing iyon. Dahil kung nagawa kong kumain kahit isang kutsara lang ng adobo ni Lola Lucy o ng karne na nakalagay sa adobo niya, siguradong pati ako nasama na sa mga
koleksyon na nakadikit sa pader.